patungo sa looban. No? So, pangalawa, tumagal ng konti dahil nga yung doktor ay tiningnan din siya at kinuha yung kanyang blood pressure, kinuha yung kanyang heart rate at ginawa ng isang mabilis na clinical na pagtingin para masiguro nga na nasa mabuting or maayos na kalagayan siya. No? So naipatupad at tumugon kami sa utos ng korte. So nandito na siya ngayon sa Makati City Jail na nakadetain at siniguro yung kanyang kaligtasan. Hindi siya sinama sa 103 female detainees o mga preso na naandito ngayon. Dalawa lang kasi ang selda pang babae dito. Yung isang opisina dito ay temporarily ginawang detention area niya. No? Ginawa ng paraan ng Chief PNP para magkaroon ng 24/7 na bantay, physical na may nakatingin, no? Visual scene. Talaga nakikita, sir. So, gaano ka-importante ba na may visual contact tayo sa kanya at all times? Kasi pagka nakikita natin, at least we are sure that she is there. So, sir, for the record, nakaposas po siya nung pumasok siya rito? Yes. Nakaposas. Binalutan ng jacket or t-shirt. Ayaw na niya makita na nakaposas naman. Tapos sir, ano po ba yung magiging itsura ng kanyang kwarto? Well, kung kukunin natin yung metro kwadrado na kinalalagyan ninyo, mas malaki pa kaysa sa kinalalagyan niya ngayon. Tapos yung mga, meron po bang sofa? Meron po bang... Merong isang lumang sopa, puti na sahig, may aircon, at basically isang desk. So, ano magiging procedure? Sino makakasama niyo overnight dito? Papayagan ba? Well, nandyan yung abogado niya, nandyan ang doktor, nandyan yung mister niya, at pagka na-settle down na, ipalagay ko ay aalis na rin sila. Mga patakaran tulad nung nakaraan ay walang cellphone, no? Dito sa loob, at kung ang abogado niya o yung mga bisita niya nagnanais na gumamit ng cellphone, kailangan na lumabas mula doon sa kwarto na yun. May ang lawyers anytime, yan namang patakaran, visiting hours during the week ay 1 to 5. During the weekend ay 8 to 12 at 1 to 5. Sir, what's next for... Anong po yung pinag-edit? Ano ho? Anong klaseng selda po, sir? Isang opisina, isang opisina dito. Sir, what's next for her? When will she be facing the court? Well, it's up to the courts. I think merong bista bukas, mga abogado na magpapalitan ng mga motion dyan. Sir, ano po nangyari? Ba't biglang nagbago po yata yung decision? Parang kanina po sabi niyo na imposible siyang mailipat tonight. Tapos biglang... Wala akong sinabing ganun. Hindi ko alam kung sinong kausap niya. Ang sinabi ko ay hindi ko sasabihin kung kailan at kung anong paraan para sa security. At palagay ko, pati kayo na sorpresa hanggang just a few minutes before para hindi mapagplanuhan yung rota at yung pamamaraan sa kanyang paglipat dito. Tapos sir, meron ba siyang mga inihiling ng mga karagdagan tulad ng mga toiletries or kung ano man? Wala, may maliit naman na palagay ko yung sipilyo kung ano pa na dala niya at tinanong lang niya kung saan maaaring ilagay yung kanyang mga gamot sa diabetes. Sir, nagkukulang daw yung gamot sa diabetes, sir. Paano kaya natin tutugunan to? Meron siyang gamot sa diabetes. Meron siyang Kaya naghahanap siya ng refrigerator. Sir, meron ba siyang concern sa kanyang security? Kasi we understand yung mga lawyers na nag-petition na either krame or bikutan siya. Pero nung dito na siya ilipat, meron po ba siyang pinayad na concern sa inyo? Well, patuloy ang kanyang concern sa kanyang seguridad. Kaya nakita naman po ninyo na naka full force at all out tayo para masiguro yung kanyang kaligtasan. Ang importante dito ay sinisiguro natin na yung kanyang nalalaman, yung kanyang mga maisasabing or maisisiwalat na ebidensya or kung ano man na salaysay ay nape-preserve natin dahil walang masama na nangyayari sa kanya. Mula po ba nung sumuko siya nagkaroon nakagawa na siya ng deposition or any... Sa pagitan lamang nung kanilang shot ng kabugado niya yan. Hindi ko alam yan. Sir, ilang jail guards po yung nakabantay doon sa office? All the time, dalawang babae. Sir, At sa yun sa loob, sa paligid at sa layers ay hindi ko na sasabihin para hindi mapagplanuhan yung kanyang seguridad.
Okay naman, sabi ng doktor. Di ba kayo puyat? Di ba kayo ano? Tulog tayo. Hiwalay. Hiwalay naman yon at ibang linya, ibang proseso para hindi naman mabulabog yung normal na pamamalakad nitong preso. There are 103 na mga babaeng preso dito. Humigit kumulang 400 mahigit ang mga lalaki na preso dito. May kanya-kanyang bisita din yan, may kanya-kanyang abogado, so may mga normal na gawain din yung mga yan. No? Kaya talagang para masiguro natin yung kaligtasan ni Miss Napoles ay talagang hiniwalay siya sa general population. Tapos sir, sa pagkain sir, meron bang pagkakaiba dun sa inmates or kapareho lang? Well, doon sa Krame ay bumili ata sila ng mga fast food, dala nung kanyang abogado. Maaari ganun din ang mangyari Sir, rito. kumusta yung paghanap dun sa kapatid niya? Tuloy pa rin? Tuloy. Meron mo sir this week? Ipapabrief tayo kay Secretary. Actually, nagkakaroon tayo ng mga teams na humahabol sa kanyang kapatid and we are seeking their cooperation. Kung pwede lang, tulungan na nila kami. May surrender feelings na po ba? Sa ngayon, wala pa. How about yung ibang mga wanted? Damay na rin yung iba pang mga matagal na. Actually, meron tayong mga bagong teams na pinorma ngayon para humabol sa mga wanted persons natin. Aside from yung mga tracker teams na na-deploy natin dati. So, dinagdagan natin ng mga pursuit elements natin sa PNP para habulin itong mga wanted persons natin. Sir, dun sa lawyer ni Napoles kanina, sa Atty. Capuna, nagpahayag siya ng concern dahil nga dun sa pagtatransfer nga daw dito sa Makati City Jail ng kanyang kliyente. Na-assure naman siya na walang mangyayari. Na-assure naman siya. Nakita niyo naman kanina na dumaan kami rito, tiningnan namin, siniguro si Chief PNP, ganun din. Pinarating namin sa kanyang abogado, kay Atty. Capunan at pati na rin kay Ms. Napoles na siya'y ligtas dito. Sir, for the record, yung paglakad niya rito, para pagpapakita na talagang pumasok siya sa Makati City Jail. Hindi. Nakasmile pa siya, no? Bumaba ng close to right. Well, siguro, Actually, yung kung titingnan nyo yung mataas yung sasakyan natin, baka sumabit. So, kaya binaba na natin dito sa harap. okay, thank you. Magandang gabi po sa ating lahat.